Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Paano mo ina-express ang iyong love sa mga tao sa iyong paligid? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado. Hi, I'm Chicky Holman Yulo and welcome to Rekado. Every Saturday po tayo dito po sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, and you may listen to us via internet through febc.ph and Facebook Live dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, mapapakinggan tayo sa Pinoy Connection .ph para sa ating mga kaibigang overseas Filipino workers. Marhaba, yale, marhaba, alhamdulillah, alasaleme, kifak, shufi mafi, tisba al-khir, sabah al-khir, shukran. Naku, yung mga kaibigan natin from United Arab Emirates, Oman, and other countries. How have you guys been? Kamusta na po kayo? Na-miss ko kayo, ha? Alam po ninyo, itong month of February is very special to me kasi ito yung 8th year na anniversary ko po dito sa sa Rekado, dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, diba? Ang joke ko nga nun, mo, trial lang ako, 3 months o maximum na ang 4 months, pero 3 months, sabi ko, haba, ay 8 taon na pala ako na ginagawa ko itong ministry ito, okay? So ngayon, sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, you have to type in my name and also Rekado. Kaagapay, happy Saturday po sa inyo. Kamusta na po kayo? Kamusta na po lahat? Tayo ngayon ay nasa Love Month. Kaya ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa love. And for today, pag-uusapan natin ang pag-express ng love sa ating kapwa. So, ang topic natin ngayon, it's close to my heart, very close to my heart, because we're going to talk about the 5 love languages. Paano mo ini-express ang iyong love sa mga tao sa paligid mo? Sumagot at mag-send ng greetings sa ating ongoing live stream. Don't forget to wow, love, and share. Before we start with our topic, I want to read from our listeners. Si Ramakijam Marakejam Almazan, marhaba from Riyadh, Saudi Arabia. Tisba al-khir, sabah al-khir. Good afternoon, Tita Chicky, watching from Riyadh. God bless you po. Silfredo Garces, hi. Imelda Gavina de la Cruz, more power to your program. Ingat po kayo palagi. Sinora Cabantog, hi. Vicky Tebes, kamusta? From San Juan. Si Seni Gueco Macale from Severa Subdivision sa Angeles City. At saka si Marlene De Leon from Calatagan, Batangas. At si Edith Paglinawan. Pag nag-text po kayo sa akin, pakisulat po kung saan kayong parte ng mundo na nagko-correspond po sa amin, ha? Si Minda Aridodon na from Dasmariñas, Cavite. Si Cipriano, Sip Bergonia, I have not heard from you for quite some time. And Mami Huge Bergonia, kamusta na po kayo? Are you coming over dito sa Manila o maraming nagbabakasyon, ha? Let me know. Ang chocolates ko, do not forget please. At saka, ano nga ba yung masarap na binigay mo sa akin cologne? Napakasarap, no? Thank you so much, Mami Huge. I miss you na. Kamusta na po ang pamilya at ang mga anak? Minda, sabi nga ni Minda, si Carmen Miranda from Morong Rizal. Hi, Carmen. At si Vicky Colandog Gabornes mulang Quezon City. Now, ito naman si Sip
Balatibat, kamusta ka, Nora Cancela? Nako, sabi niya, Miss Chiki, keep you safe. Of course. Claire Henil Mercado, kamusta po kayo? At si Raymond Yambot from Above All Community Church at Tarlac. Si Imelda Gudaka from San Jose del Monte, Bulacan. At saka syempre kasama din dyan si Grace Tancauco Fabon. Happy listening to the Carmona Christian Church and Philippine Missionary Fellowship ng Batangas, Cavite and Laguna. Novi Loresco and family. Hello to the Escalante and the Enrico Hermoso family from Cavite. Kamusta na po kayo? Ang kawikaan po ngayong araw ay galing sa 1 John 4 verses 7 and 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Kanya. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. English translation, dear friends, let us love one another, for love comes from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. At yan po ang 1 John 4, verses 7 and 8. Ngayon naman po, sa atin pong birthday trivia. Naku, ang dami-daming pinapanganak din ng February, the love month. February 14, 1985, ipinanganak si Love Marie Payawal Ong Pauco. We know her as Heart Evangelista. Siya ay Filipino actress, artist, and businesswoman. February 14, lahat sila February 14, 1971. Ipinanganak si Christina Bernadette Cojuangco Aquino. We know her as Chris Aquino, isang Filipino television host, actress, producer, businesswoman. We know her as the queen of all media, and of course, host of numerous talk shows and game shows. Bumida din siya sa ilang pelikula at television series. Hi Chris, it's Tita Chiki. February 14, 1977, ipinanganak si Donna Cruz Irastorza Larrazabal. Siya yung kilala natin siya sa pangalang Donna Cruz. Ay, isa po yan sa pinakamagagandang muka sa industry. Tsaka mabait na tao. Siya ay mula sa Philippine showbiz family na Cruz. Siya isang Filipina singer and actress. I think one of the nicest things I saw one time, kumakanta si Donna Cruz. Tapos pangalan ng isa pang pinsan, Geneva Cruz, at saka si Sunshine Cruz. Kasi kumakanta ang mga parents nila sa banda. Yung bigla akong nag-isip. Ano ba yung nakikipanood ako nung pagkasama ko yung aking mga Indian friends na mga girls. Sus, nanonood ka. Was it Philippine Plaza? I can't recall. Pero kasama ako, magaling sila, nagpe-perform. So, kaya naman, mula sa grand lolo to the grand lolo, lahat yan sa Cruz family, lahat talented. Okay, isang trivia. Ang father ko po, the general manager, ang papa ko ng Manila Hotel noong mga 1950s, no? Ang tumutugtog po sa kanilang napakagandang ballroom na ang tawag ay Winter Garden, ay isang malaking band. Alam mo yung mga band na Amerikana, nakataksido, yung mga tumutugtog ng bass, ng trumpets, lahat ng instruments, no? Ang nagli-lead po nun sa baton, ang kanilang conductor ay si Tirso Cruz Sr., yung the father of the fathers of the fathers. Talagang nakabihis ang mga tao ng cocktail dress. Ang mga guys nakasuit. At hindi ka pupunta doon na hindi ka nakaayos. I guess kaya sa mind ko, pag pupunta ka ng Manila Hotel, nakaayos ka. Ay ngayon pala, hindi na nga pala. Alright? Okay, February 16, 1971, ipinanganak ay napakaganda si Lotlot De Leon, isang Filipino actress, siya isang member din ng That's Entertainment, along with her partner niyang kalab team at napangasawang si Monching, Ramon Christopher. The Lotlot Monching was a popular love team in the late 1980s. Then,
a few years back, nakita ko siya sa what restaurant was it? Over 10 years ago. Anyway, nung nakita niya ako sa bar, palakad ako, may hinahanap akong kaibigan. Naku, tumayo doon from the bar area para sabihin, Tita Chiki! Para ini-introduce na yung kanyang fiancé. Is he Lebanese? He looks Middle Eastern. Basta gwapo At last but not the least, sa atin pong birthday celebrants, ipinanganak si Miss Perla Marshall Bautista na isang multi-awarded actress. Ay nako, napakagaling pong artista. She acted in more than 250 movies and television shows. Nakuha po niya noong 1962 yung Best Actress FAMAS Award for Markang Rehas. At naging Gawad Urian Award for Best Supporting Actress in Anak ng Kabron. Happy birthday to you, Tita Perla Bautista. Naku, ngayon tayo ay babalik at pag-uusapan natin ngayon ang The 5 Love Languages. Right after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ako po uli si Chiki Holman Yulo and welcome back sa Rekado. Ang pinag-uusapan natin po ngayon ay ang 5 love languages. Why don't you text DZAS space message and send to 0917-572-1754 at sa Facebook 702 DZAS-FEBC Radio. Kausap ko kahapon, last week, kausap ko one evening si Miss Charo Santos. Yung palang taping niya sa yung biglang Batang Quiapo, yon. Minsan ang shooting doon lang sa may Santa Mesa area, sa gilid ng ganun. Nagkikwentuhan kami. Sabi ko, Charo, sige, in the future sasama mo na rin ako sa movies. Seryoso ka? Sabi ko, oo. Ay, nako, nagtawa na kami ni Charo. Paano kami magkakilala? Mga Baron Travel Girls kami. Siya yung nanalo nung batch niya. Di ba nakwento ko last time yung get-together namin Baron Travel Girls? And I feel habang tayo ay pwede pa na magkita-kita, dapat talaga magkita-kita at magtawanan together because these are the memories na walang, sarili niyong memories yan at enjoy magtawanan. Okay, paano mo ini-express ang iyong love sa mga tao? Eto na nga Sabi ni Miss Jackie Lou, to love is to forgive. Kaya para ma-express mo ang love mo sa ibang tao, I will practice to forgive often. Sabi niya, hindi magtatanim ng sama ng loob at magiging mapatawad sa kapwa. I think kasi most people, Jackie, ini-expect nila kung ano ako, dapat ganun ka rin. Yun ata yung number one mistake kasi hindi, kung ano ka, hindi ganun din yung tao. Usually talaga magkaiba. So aalamin mo, pag sinabi na ko, Tita Chiki, alam mo, hindi niya ako sinasabihan ng I love you. Sabi ko, oo nga, hindi ka nga sinabihan ng I love you. Ay ano ang tawag mo sa inayos yung ilalim ng sink na nagdi-drip, ng iyong kusina o maliit na guest bathroom? Ang tawag mo doon, hindi I love you? Sabi ko, inayos yun para pa nagdi-dishwashing ka, ayos lahat. Ano ang tawag mo na dinala niya yung 4 mo na Shih Tzu na kaiingay? Sabi ko, dinala niya sa groomer para ayusin. At ipa-haircut silang lahat, at ipa-shampoo. Sa pagkamamahal na 650 isang aso. Anong tawag mo doon? Cute lang o mahal ka? Kasi love mo yung mga babies niyo yun. Alam mo, sabi sa akin ng friend ko, oo nga, ano ginawa niya? Yeah! Because yung love language niya, he will do good deeds sa'yo. Mga services na good, yung kind services na palagay niya magugustuhan mo. Ikaw gusto mo marinig yung I love you. Kaya dapat alam mo kung anong love language ng partner mo sa buhay at ng nanay at ng tatay at mga kapatid mo. Iba-iba kada tao. Okay, sabi ni Danny, dahil ang love language ng wife ko ay words of affirmation,
I make it a point that I affirm at palagi ko siyang sinasabihan na maganda siya, mahal ko siya, at mahalaga siya sa akin. Ay, oo nga. Mahalaga yun. May iba naman kasi, iba din na. Yun ang love language, Dani, ng wife mo. Yung iba naman, hindi ko kailangan marinig na mahal mo ako. Ibili mo yung gusto kong latest bag na whatever. Kanya-kanya nga. Okay, well, iba-iba nga po eh. Sabi ni Minerva, to express my love sa aking husband at mga anak, inaalagaan ko sila. Palagi ko silang pinapagluto, iniintindi ko ang needs nila para maramdaman nila na mahal ko sila. Like kunyari, yung mga habang ginagawa ko para sa asawa ko, naka-ready na ang toothpaste sa kanyang toothbrush. Nakaayos na lahat. Yung nag-oopisina araw-araw, inilalatag ko na yung susuotuin for the day. 2 option, pumili siya kung alin doon ang gusto niya. Okay? Sabi ng friend ko, parang kindergarten na anak natin. No, ilalatag mo na yung susuotin. Lalo na kung walang uniform. Mahirap mas mag-iisip mo, more decisions to make in a day yon, okay? Sabi naman ni Nelda, palagi kong pinapakita ang pagmamahal ko sa ibang tao sa pamamagitan ng showing up. Yes, being available for them, lalo na sa mga panahon in need sila. Showing up and giving them the time of day. Alam mo kasi, hindi lahat ng tao nagbibigay panahon para friend in need or parents in need, no? So alamin mo kung anong love language ng anak mo, asawa mo, kaibigan mo, yung partner mo sa buhay o yung kasama mo sa opisina, aalamin mo isa-isa, iba-iba yan. Okay, so ito ngayon, malalaman natin, ano ba yung love languages, Tita Chiki? Eto na, sa tips part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. 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 At tips part 1 ni Tita Chiki, pag-uusapan natin ang Love Languages 101. We all give and receive love in 5 different ways. Words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, and physical touch. These are called the love languages. Ulitin ko po words of affirmation, yung daddy, thank you po. Na nung panahon na hirap tayo doon sa pandemic, naitawid mo kami na makatapos ng school, na homeschooling, nabigay mo lahat para makabili tayo ng ng laptop o na ipaayos yung ganito para sa tablet para maka-homeschooling. Maraming salamat, Daddy. Na alam namin na ang hirap ng buhay, especially at that time, but thank you. Yun ang words of affirmation. At saka yung acts of service, yung may ginawa nga siya para sa'yo din. Yung words of affirmation, yung sa mo, thank you Alam po ninyo yung sinasabing thank you, malaking nagagawa noon sa isang tao. Now, receiving gifts, yung iba gusto nila ang worldly possession ng receiving gifts. Yung iba talagang pinag-iisipan kung ano yung gusto ng tao. Yun ang binibigay nila. Quality time. Inuupuan mo yung apo mo o anak mo. Binabasahan mo ng storybook. Ako yun ang ginagawa ko sa mga anak ko. Tapos kinakantahan ko, at kinakamot-kamot ang ulo bago makatulog. Kinakantahan ko. Kaya kabisado ng anak ko lahat ng Walt Disney ng mga kanta ni Cinderella. Peter Pan, yung Salagadula, Menchikabula, ano nga ba yun? Sa Mrs. Potter, si Sleeping Beauty. Ay basta lahat ng Walt Disney na movies na maisip ko at lahat ng Rodgers and Hammerstein na musical, nangunguna na po ang Sound of Music. Kinanta ko na yung buong soundtrack sa kanila, okay? How? Because ang mama ko nun, paulit-ulit yung plaka ng Sound of Music para ma-memorize namin. Feeling niya ata kami yung mga Bontrap nakakanta sa The Hills Are Alive, okay? So, yun ang mga tas yung quality time, tsaka physical touch. Alright, ano nga ito? Una, ang words of affirmation, ito ay
About expressing affection sa pamagitan ng spoken words. Purihin mo yung anak mo, nga, pakagaling ng anak ko, manang-mana sa akin, okay? Or appreciation. Napakasarap naman ng niluto mong fried rice, Mare. Napakasarap. It came at a time na talagang kailangan akong kumain, no? Wala pa pala akong naluluto. Thank you. Ganon. Naipadala mo yung masarap na Indian mango galing sa puno mong napakasarap. Okay, action to take. Send an unexpected note, text, or card. Genuinely encourage and very often. Ikalawa po ang acts of service. Kung may main love language ng isang tao ay acts of service, they'll notice and appreciate little things that you do for them. They tend to perform acts of service and kindness for others too. Now, actions to take. Do chores together or make them breakfast. Go out of your way to alleviate their workload. Pakainin mo. Ako ata yan ang love. Isa sa mga love. Laging gano'n. Sabi pagpunta sa bahay ni Tita Cheeky, naka-plating na daw ako. May pinapakain ko na sila. Yeah. Kasi dinata mama ko gano'n. Nagpapakain, nagpapamerienda, nagpapa-lunch. Anytime ka dumating, sabi ng mama ko, lagi daw ako dapat may handang anything na maipapakain ko sa. Sabi ko, ma, hindi lahat ng tao may perang pambili ng something araw-araw. O, hindi gumawa ka ng sandwich. Sabi niyo, may tinapay lahat ng tao. Usually may tinapay yan. Hindi meron ka nagagawa ka ng, anyari daw, peanut butter and jelly. May naka-slice na, may mainit na pandesal. Tapos may naka-slice kang kung anong keso ang meron ka dyan. Quick milk dyan, whatever, cheddar, kung ano daw. Para happy lang na nagchichismisan. Meron kang hot chocolate o gumawa, ay di meron kang tray na mga isang tutak na 3-in-1 kung gusto mo. Depende nga. Pero yun nga, yun ang acts of service ibang tao. Ganon, nag-aasikaso sa'yo. Kung basa na yung likod mo, nilalagyan ng, at wala pang change of t-shirt, nilalagyan ng tuwalya ng mga nanay at ng mga wives, yung sa asawa nila o sa anak nila. Yung anak ko nilalagyan ko ng tuwalya, sabi niya, mama, hindi na ako 5 years old. O ngayon, hindi na nga siya 5. Basa pa rin siya ng pawis, no? Bago mag-change ng t-shirt, lagyan na ng tuwalya yan bago sipunin. Ikatlo, receiving gifts. For someone who uses and responds to this love language, gift giving indicates love and affection. Actions to take. Give thoughtful gifts and gestures. Small things matter in a big way. Express gratitude when receiving a gift. Ay nako, pag open mo ng gift, enthusiastic ka mag-thank you ha. Huwag yung maliit lang. Okay, dapat enthusiastic kang tumatalong ka sa gift. Kasi pinag-abalahan, pinagpili yan, pagkatapos binalot pa yan na special, sinulatan at pinagkaisip-isip kung kailan ibibigay sa'yo. Sometimes I have wives who actually say, I remember I was in retail before, isosoli yung regalo ng asawa. Sabi ko, bakit? Sabi ko, okay. Hindi, sa States kasi, papayagan ka magsoli kahit na ano. Tapos sasabihin nung, kami yung mga sales personnel, lahat kaming mga yung mga nag-college girls kami lahat, sabi niya, if she only knew how much time and thought her husband gave to purchase her that gift. Oo nga, hindi nila alam yun. Basta ang kanila, ay nako, i-return ko na yan, ikwarta ko na. May ganun, okay? So, but yung giving gifts, quality time, yung undivided attention naman, ang nais mong ibigay na love language, na they feel if you are present and focused on them when you are together. I make it a point na pagkausap ko at gusto kong mag-quiet time with a certain child, or friend, or husband, or parent, I make it a point na yung telepono ko, not unless, yung telepono ko,
nasa loob ng bag ko. Naka-silent lang. Doon lang siya. Vibrating mode lang. Not unless may hinihintay akong results mula sa hospital. Iba pong usapan yon, okay? Kasi, not unless may hinihintay kang super duper emergency, ayokong may interruption yung usapan. Naintindihan ko din yung, Chiki, I have to take this call. Talagang take this call. Okay, ako pag dumawag ang anak ko, take this call yan. Pero, depende nga yun sa'yo, okay? Pero yung quality time is just be together. Create moments together. Alam po niyo yung quality time. I remember my Jason, I remember nung may ginawa niyang kasalanan. Basta may kasalanan, okay? Tapos sabi ko, okay, I told you pumasok ka na kanina. Ayaw mo pang pumasok sa loob ng bahay. Okay, now, what will I give you as punishment? Alam mo, pinapili ko pa. Sabi ko, okay, choose. No going out and playing with your friends outside. No using of bicycle. 2. So, ganon. Number 3. No quiet time with mama. I will not ask you what you learned from school today and I will not read you a story during bedtime. Alam mo ang sagot sa akin? Tanggalin ko na daw yung bicycle, tanggalin ko na daw yung going out po niya to play with neighbors. Wag ko lang daw tanggalin yung quiet time. Alam mo, that was the last answer that I expected from a boy who was, how old was he? Siguro mga 11, 12 ba yan? 11 ata. Sabi ko, you don't it's okay na I take out your bicycle and the playing time with the neighbors, just the quiet time. Yun lang, do not take out the quiet time. Ilang taon, hindi, younger ata siya, mga 8 ata. Yun, sa kanya pala, yun ang pinakamahalaga. So, alam mo, ngayon na nare-rewind ako sa brain ko na ngayon he's what, 20, excuse me, he's 29. But I remember that now, especially now that I'm sharing it with everyone, na hindi mo alam na yung you create special moments together kasi ang quiet time ko can be magkatabi lang kayo, nagkikwentuhan, nakataas yung paa, nagti-TV, or you take long walks together, do small things with your partner. Weekend getaways are huge, you know. Those are the moments, yung quality time na yun, lalo na kung busy yung tao palagi. If you have moments na gano'n, very, very, very meaningful po yun. Kalima, physical touch. Kung ito po ang love language ng isang tao, nararamdaman nila ang through physical affection. Holding hands, kisses, hugs, and other touches are your preferred way to show love and receive love. Kami po, nung maliliit, normal sa amin yung pag dumating ang papa ko, nakahilera kaming magkakapatid at talagang pati baba ko, para kaming bontrap, family. Tapos, nagbebeso, nagsasaludar, how are you, how was your day? Papa, here's the wet washcloth to wipe your face. Tapos naka-relax, tapos uupo, tatanggalin yung shoes. It's so nice, you're home. Yung socks, yung shoes, andun na yung chinelas niya. Gosh, now that I think about it, alagang-alaga ang papa ko. Training ng mama ko sa amin, talagang serve papa and hug him and say thank you papa. At saka yung hugs at kisses bago matulog, bago umalis ng bahay, pagdating ng bahay, kasama po yun. And you know what? That's to me, that's important yung ganun. Na magsaludar kapag aalis ng bahay, pag dumating sa bahay, para malaman lang ng tao na, ay, nandiyan ka na pala, o teka, iinitin ko na yung ulam na niluto ko, o ihanda ko na yung potato salad na gusto mo. Okay? So, take notes of these tips because, mga karikado, malaki, i-share mo ito sa mga anak mo, tsaka sa favorite pamangkins mo. Kahit na hindi lahat, enumerate mo lang yung 5 love languages. Tapos matutuwa ka because may na-share ka sa kanyang, alam po nyo yun, yung knowledge na yun na habang buhay, madadala niya. Okay, at yan po ang ating 5 love languages. We're going to be right back with so much more at yung stories for the heart na favorite ng lahat right after this.
Stories for the heart. Welcome to Stories for the Heart. Nananatiling honesty is the best policy. Yan ay dahil sa pagpapakita ng katapatan ng isang security officer sa Office of Transportation Security at isinuuli ang naiwang jewelry box ng pasahero sa security screening area sa Clark International Airport. Kinilala ang tapat na kaagapay natin na si SSO sa shift in charge, si Julius Flores. Napansin niya na naiwan yung jewelry box na naglalaman to ng 2 kwintas na pagmamayari ng pasaherong tungo sa Singapore sa Clark International Airport. Naku, dahil sa kanyang katapatan, na isoli sa may-ari ang box. Kaya laking pasasalamat nito sa mga staff ng OTS dahil sa kanilang katapatan at mabilis na aksyon upang maibalik ang mga alahas. Nakatanggap din ng pagbati si Flores mula sa pamunuan ng OTS dahil sa kanyang katapatan. Alam mo, saludo talaga tayo sa atin mga kaagapay, sa ating mga kababayan, mga karikado na patuloy na nagpapamalas ng katapatan at pinatutunayang honesty is the best policy. At yan ang atin pong Stories for the Heart. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ang topic po natin ay the 5 love languages. Why don't you get in touch with us? Text DZAS space message and send to 0917-572-1754 sa Facebook po. 702 DZAS-FEBC Radio. Ako po ulit si Chicky Holman Yulo at ang tanong, paano mo ini-express ang iyong love sa mga tao sa paligid mo? Sabi ni Miss Eileen, bilang wife and mother, one way to express my love for my family is yung pag-aalaga sa kanila, pagluluto for them. Naku, Mami Eileen, yan ang love language din ng lola ko tsaka ng mama ko. Kaya ang sasarap magluto. I dare say, masarap din ako magluto, pero alam mo, hindi ako magiging equivalent sa sarap ng luto ng mama ko at lola ko. I am a very far third place, no? Pero sila magagaling. Nakakatuwa yan kasi yung mga anak mo looking forward sa niluto mo palagi at alam mo, yan ang hinahanap nilang lasa palagi, Mami Eileen. Sabi ni Betty, to express my love, naglalaan ako ng oras para sa kanila. Hindi naman kailangan na aalis ng bahay at gagastos. Isa sa pamamaraan ko sa quality time is my undivided attention pag kami magkakasama. Meaning, titigan mo yung tao, kausapin mo, nakangiti ka, maggawa ka ng chamomile tea o green tea para nag-uusap kayo. O kung ayaw mo nun, pues magprito ka ng french fry na meron kang mayonnaise at saka ng ketchup para habang kayo nag-uusap, kung makain, nagtatawanan. Hindi ka kailangan gumastos. Gumawa ka ng tuna sandwich, tapos gawin mong 3 layers, yung imbis na 2 layers, gawin mo, okay, kung gusto mo tuna sandwich, sige yun. Tapos, kung gusto mo naman magawa ng gawing clubhouse sandwich, lagyan mo ng another layer ng butter, ng isa pang tinapay, butter, tapos lagyan mo ng ano bang meron? Gusto mo lagyan mo ng slice na manipis na cheese, o kung ano ang meron ka pa dyan, okay? Tapos lagyan mo ng konting para matamis-tamis, lagyan mo ng konting jam. Tapos slice mo na diagonal para maganda ang presentation. Tapos yun, kakain kayo nun na i-toast mo ng konti, happy yung anak mo, nagkakwentuhan kayo. O yung BFF mong kachismis mo. Maganda yan, undivided attention kapag magkakasama kami. Thank you, Miss Betty, sa pag-share mo. Sabi ni Miss Glessy,
para maipakita ang pagmamahal sa aking parents, inaalagaan ko sila gaya ng pag-alaga nila sa akin nung ako ay bata pa, Glessy. Yan ang pagpapalain ka more ng Panginoon. Because you're taking care of your family, you're taking care of your parents. Hindi ka naman pinabayaan, napalaki ka naman na wonderful. Kaya tama ang ginagawa mo yan. Minsan mahirap ha, kasi minsan kaming mga may edad na makukulit, pero that is, I bless you. Bless your heart and I give you more blessings. Sabi ni Lily, ibig sabihin ng love for me is time. Kaya naman to express my love, intentional talaga ako nagiging available for them. Lalo na sa mga oras na kailangan nila ako. Tama, Lily, good dyan. Especially pag pare-pareho kayong busy. Alam mo, maganda, naka-appointment notebook kayo. O sa araw na ito, okay tayong dalawa, okay. Mag-change lang ang schedule pag talagang super duper emergency. Pero otherwise, naka-block na yung moment na yan, o yung half a day na yan, o yung day na yan para sa inyong dalawa. Okay? Ngayon naman, alam po, pag-usapan natin ang tips part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Tips part 2 ni Tita Chiki. Q&A with Tita Chiki. Alam po niyo mga kaagapay, mga karekado, may mga taga-pakinig tayong nagdadala sila po ng questions and we will take the time to answer their questions. Yung iba po, sinasabi nila, Tita Chiki, itago mo yung pangalan ko. Yung iba naman matapang, naku, binibigay ang pangalan. Okay. Kasi ayokong malaman ng mga kaibigan ko na yun. May ganon. Okay, yung naman iba, di bali gusto ko nga malaman nila na nagtatanong ako. Okay? Ito pong sender natin ng question. I see Diana. Hi, Diana. Hi, Tita Chiki. Newlywed po kami ni Mrs. Ay, okay. Diana, okay. Ito, tinatanungan niya sa akin. Okay? Newlywed po kami ni Mrs. at nag-adjust pa bilang mag-asawa. Isa po sa naging issue namin ay communication. Paano po ba magkakaroon ng effective communication with my spouse? Okay. Silang mag-asawa, bagong kasal, ang nagiging issue nila ay hindi pala Mrs. Newlywed po kami ng Mr. o mag-a-adjust sila, okay? Okay, this is what you do. Diana, I hope in one way or the other makatulong ang Tita Chiki mo, ha? One thing, from experience ako, mahalaga, makikinig ka. I always say, listen. We all forget, we all jump into giving people what we want them to hear, but we forget to listen. Ano bang sinasabi ng tao? Many of us do not listen to understand what the other person is saying. Most will listen in order to respond. Para magkaroon ng effective communication sa inyong mag-asawa, be intentional kung papaano mo ipepresent ang sarili sa conversation at pag-i-engage sa kanya. Give the other person plenty of time to speak and be willing to set aside your current desires in order to fully hear and understand what your partner is saying. Alam po ba nyo? Naku, alam mo Diana, listening is an art, ha? It goes a long way in having effective communication with your spouse and any other person for that matter. Lalo na ngayon alam mo kasi pag bago kayong kasal, iba lahat, ha? Yung mga hindi mo nakikita nung unang panahon, nakikita mo na. Nakikita mo na rin ang mga diferensya niya, okay? To a point na sasabihin mong, 1, ay nako, tama ang desisyon kong mapangasawa itong guy na ito. Or 2, ano bang iniisip ko at nagkamali ata ako. Okay. Actually, hindi naman yun eh. It's just that you are two different individuals who were brought up in two different ways. Napakaganda kung pareho kayong binring up sa isang both kayo Christian household, both kayong paniniwala. Ganun ang sana, okay? Pero hindi magkaiba. So, it is important na communicating with your spouse, okay?
mahalagang nag-uusap kayo. Pangalawa, use verbal and non-verbal language. Be present in the conversation both verbally and non-verbally. Madali kasing mag-lax at mabawasan ang iyong awareness sa body language of other non-verbal cues. But they will not be missed by your spouse. Believe me, pag nag-cross ka ng arms, yung naka-cross, ano matawag doon? Basta naka-cross yung arms mo. Yung left and right na hand mo, tigkabilang elbow at nakaganon. Tapos hindi ka tumitingin sa kanya. That means silent treatment. Ito pa, eye rolling. Nagsasalita siya, tumataas up and down ang iyong eyeballs. While non-verbal, wala kang sinasabi. Pero, rumorolyo ang eyeballs mo. Communicate a clear message to your spouse. Ano kayang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, I married an idiot. Yes, yun ang ibig sabihin nun. Yung rolling eyeballs with deep sigh, I married an idiot. Yung rolling eyeballs, ibig sabihin, I cannot believe he is actually telling me this. Ganun yun. Okay? So, wag kang magko-cross arms as much as possible at avoid eye contact, ganyan. At silent treatment, naku, yan mga tampurivets, okay? Siguraduhin gumamit ng body posture at gestures na mapapakitang ikaw ay nakikinig at fully invested sa sinasabi ng iyong asawa. Open arms, ilagay mo ang palms down, wag palms up. Palms down, kunyari sa table or sa sofa habang nag-uusap kayo. Gusto mo hawakan mo yung kamay niya, okay? Basta pakita mong ikaw ay nakikinig sa kanya, hindi yung kabilang mata mo ay tinitingnan mo kung ang cellphone mo ay nagri-ring na, okay? Or may bago kang message or you know, somebody's trying to call you. Don't answer that phone. This is one of the relationship communication tips that couples can follow to enjoy your healthy marriage. You may not be in agreement, okay? But appropriate words, tone of voice, and body language can make a significant difference in the effectiveness of what is being communicated. Alam po ninyo, pag yung asawa mo, kunyari matanda na ng konti, tapos sumisigaw kasi pala, kunyari ako sasabihin ko, ay, galit siya. Yun ang intindi ko. Pero hindi pala. Minsan yung iba, hard of hearing, kaya sila sumisigaw, hindi nila marinig sarili nila. Alamin mo ha, may mga ganun pala. Ako nung kinikwento yun ng kaibigan ko, sana nakikinig ako sa kakilala, yung nakaupo ko lang, hindi ko naman siya BFF, no? An acquaintance, no? Nagkikwento siya kung ano ang gagawin. Ang pala, yung pag-raise ng voice ng kanyang partner, ng asawa niya, because hindi nakakarinig yung sabi ko nga, pakabitan mo siguro, pasukatan mo ng hearing aid para kayo ay nagkakaintindihan. Ang kanya, binubulyawan ako, chiki, binubulyawan ako. So, you know, sometimes you have to understand. You have to tell him nicely, babe, darling, gusto mo ng ganito? Kasi pag ang simula mo galit ka ng ikaw kasi. Yung ikaw kasi ang simula. That's, wala na. Tapos na yung away sa ikaw kasi, pasugod ka na nun eh. Yung tone of voice na kalmado lang na, maybe, alam ko yung anak ko si Chino, pag may ini-explain ako nun, tapos gano'n, and he is not in agreement with that what I'm saying, ever so gently, he holds my shoulder or my arm. And he says, Ma, siguro i-try natin itong iba. Anong iba? Ganun ako. Mama, siguro i-try natin itong ibang method sa pagganito, yung paraan sa ganito. Baka yun makatulong. Totoo nga pala. Okay. So yung tone of voice, appropriate words, and body language. Us girls, we are so good at making that other person. Sa body language, yung non-verbal, wala pa tayong sinasabi. Ay, winner tayo. Alam mo na, napalabang ka. Sa body language pa lang ng mga nanay, okay? Makuha ka sa tingin, okay? Ikatlo, understand, listening and giving the appearance of investments are important. But so is understanding how your partner communicates, okay? Mahalagang i-consider mo kung paano nakikipag-communicate ang iyong asawa. If waiting to have a conversation is appropriate and is what your partner needs, then by all means, wait,
Okay? Is there something about the way your spouse communicates that is incompatible with your methods? Take time when you are engaged in the positive. Dapat happy, okay, and healthy communication before discussing how a compromise can be made. Ika-4, try. Patience, okay? Isa ito sa most required na communication skills for couples that people in relationship need to cultivate. Sa isang relasyon, nangangailangan ng strong presence at appreciation sa virtue ng bawat isa. Pwede yan, both people, yung mga couples, they can learn to have more patience in their relationship. Maghintay ka hanggang sa magkaroon ng calm, malumanay na conversation sa iyong asawa. Do not, ito po mahalaga ha, at lagyan ko ng maraming exclamation point. Do not approach in anger, but rather from a place of understanding. Hindi yung, ikaw kasi sabi mo sa akin ganito, sabi mo sa akin aalis ng 4 o'clock. Di kung alam ko pala na kailangan nandun tayo ng, kunyari, 5. 1 o'clock pala ng hapon, umalis na tayo para kalmado tayong pumupunta doon. If it's gonna take us 2.5 hours, huwag kang palaban. Sabihin mo, honey, anong oras mo, baby? Ang gusto mong makarating tayo doon. Okay, so dapat andun tayo ng ganitong oras. 5. Mas gusto mong umalis tayo ng 1 o 2 o'clock. O gusto mo, ano sa palagay mo, sa tansya mo. Kung alam mong matatraffic ka, umalis ka na ng 2.5 hours away. Ganun lang. Manila traffic, you can never tell. So, I'd rather be early, magkape-kape kayo somewhere in that area. O mag-iced tea kayo somewhere in that area. Or, basta nandun ka na sa area na yon, okay? 5, be mindful of your words. Above all else, be mindful of your words that you choose when you're talking with your husband or your wife. Dahil words have power. Maaari po itong magbigay ng positivity sa iyong asawa. Nasasabihin mong, alam mo, bilib na bilib ako sa'yo, grabe. Kunyari, ano ba? Pupunta tayo, kunyari mamamasyal tayo sa may trip na pupuntahan. I-discuss nga natin ano pwede ba bukas ng 9:30 ng umaga. I-discuss natin habang tayo nagko-coffee kung ano yung kunyari I'm going to make a sandwich for the 2 of us. Discuss natin kung anong kailangan natin preparation for the trip. Ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang kailangan? Kailangan bang kailangan ba tayo ng international driver's license? Kailangan bang pumunta sa Globe, tawagan ang whatever ang carrier ng, tapos sabihin natin pupunta tayo abroad, so kailangan ganito, o okay na, basta mag-Viber tayo. Tapos saan tayo kakain? From there, maghihintay ba tayo ng ilang oras bago ma-pick up ng ating kamag-anak? O ganon. Pag-usapan nyo, ano ba talaga ang sukat ng international luggage na hand carry kesa sa yung local? Kunyari, nag-transfer kayo ng eroplano, kunyari nakarating ka ng whatever, tapos transfer ka ng local, mas maliliit po ang maleta ha, pag local ha. So wag ka mag-oversize na hand carry, doon ka lang sa maliit na hand carry, okay? Ano ba, okay na ba yun? Meron bang personal item bag? O yun na yun, ang bit-bit mo sa lahat, okay? Kung nais magkaroon ng effective communication sa iyong asawa, tandaan mo ha, you need to be mindful of what to say and the words you choose to convey to your message to your partner. Kaya naman, take note of these ways. I-share nyo ito, mga kaagapay, mga karikado. Share nyo sa mga anak nyo, sa favorite pamangkins mo, and sa sister mo, at sa brother mo, itong 5 languages. At saka, lalo na yung nakikinig ka dapat. At saka be mindful of your words. Alam po nyo, pag nasabi mo na yung ngit-ngit mo, words have power ha. Either maging very wonderful, happy and positive yan or negative. Kasi hindi mo na yan mariretrieve. Hindi mo made-delete na isabi mo na. Yung mga, yung masasakit, yung kung hindi ba naman, ano ba yung sa Filipino movies, yung, kung hindi pa naman sa pera ng aking magulang, ganyan.
hindi tayo nakabili ng ganito, hindi tayo nakapabahay. Naku, wag mong itatapon at isasabi sa tao yung mga ganon. It can be very, 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 very harmful. Okay? So, these are things that I hope this will give you tips and you'll be more confident on how to show your 5 love languages. At this point po, please allow me to pray for you. Kasi po, sa akin, it's such a privilege, lalo na sa last part ng atin pong show na ito po talaga yung pinakamahalaga, yung magdasal tayo sa Panginoon. Let's all bow our heads and let's pray. Our Heavenly Father, we praise you for your faithfulness, for your love, and for all that you are. We want to thank you for all your blessings that you've given us, for the protection for each and every member of our family. Thank you, Lord, for your great love and your care. Thank you for your mercy and grace na, you promised to never leave us or abandon us. Thank you for keeping us safe. Thank you for this Valentine's Day and this day, this whole month of love. Thank you sa 8 years ko po dito po sa Recado, dito po sa FEBC DZAS 702 AM. Thank you po sa binigay nyo sa aking opportunity na mapaglingkuran ko po kayo, Panginoon, at maka-inspire ako at maka-encourage at magbigay ng hope sa mga nakikinig at nanonood po sa amin. Lord, you are the God of peace and love, in whom we placed our trust. Patnubayan mo po kami araw-araw and guard and guide us, Lord Jesus. And in this year na 2025, we pray, Lord, that we will just walk away from people who put us down, walk away from fights that will never be resolved, walk away from trying to please people who will never see your worth. The more we walk away from things that poison our soul, the healthier we will be. Kasi alam namin na walang journey na masyadong mahirap when God walks beside us. Lord, may we always remember that everything comes from you, and we pray for our country, Lord, and our leaders, Lord. Maraming salamat sa binibigay mo sa amin araw-araw. We love you and we glorify you in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. At dito na po nagtatapos ang ating show na Recado ngayon Sabado. Sana po nasiyahan kayo sa aming program ngayon. Inaanyayahan po namin na patuloy na makinig at muli kaming samahan next week. 1 hour ulit tayo dito sa Recado. Thank you to our production technicians Nathaniel, Nate Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Beliana, and Benji Mosura. Our RTV team, Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Raymond Rico Paner, Angelica Kalayag, and Bong Chica. To our broadcast engineers at sa maging mga kaagapay natin sa Bukawe Transmitter site, kamusta na po kayo? To our writer, si Kayla Escalante, and the team, hi Kayla and family, kamusta po kayo? Thank you, good job. Thank you din sa ating station manager, Ms. Jo Alabastro. Ako po si Chicky Holman Yulo, dito po sa Recado, dito lang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Remember to celebrate life. Ang ganda ng buhay. Gamitin mo na yung mga wedding gift sa'yo na hindi mo ginagamit na mga plato. Gamitin mo yung mga tuwalyang bago. Gamitin mo na yung mga baso na nakalimutan mo nakasiksik dyan. At yung mga mug na bigay ni tita. Instead of counting what you do not have, count what you have and you'll realize how wonderful God has been to you in your life. Bye-bye now! Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.